Marami yung mga nagtatanong sa atin at saka yung mga nagsasabi sa mga comment section na napakarami raw ng problema ng bahay ni Biancy. Marami ang tumutolo, marami ang hindi napapakinabangan yung CR ni na Biancy sa taas, mga kaibigan, na ano raw, sira or hindi magamit. Ayan, isang mapagpalang araw, isang magandang araw, isang mainit na araw sa ating lahat. Mega love shout out sa inyo. Syempre shout out, suportahan po natin ang founder ng Kalingap, Kuya Bal, and syempre si Kalingap Rob, mga reactor, Bios, Karepa, and Karaba. Yan, suportahan po natin guys, no? At wag po natin skip ang mga video ni Kalingap Rob at malaking tulong po yan, malaking bagay. Sa ngalan lang ng panonood ay yung hindi pag-skip ng ads, malaking tulong po yan sa channel ni Kalingap Rob. Dito guys, no, topic tayo doon sa bahay ni Biancy. Maganda yung bahay ni Biancy and gusto ni Kuya Bal ma-maintain yung kagandahan, pero nagkaroon nga ng mga issue dahil sa matatakpan yung ganda, butit na nasita agad. At dismayado din si Kalingap Rob sa nakita guys. Dismayado si Kalingap Rob dahil yung sa picture. Ito guys, pakikita ko sa inyo yung picture. Ayan. Ang picture na yan, hindi ako sure kung yan yung model house, kung yan yung gagayahin. Pero may vlog po si Kalingap Rob, no, napanood natin. Dismayado. Ito guys, yung video clip. Ayan po. Kasi para tingnan itong ano, kasi nakita ko sa picture. Ano mapasabi mo? Pangit nga. Bakit ganyan yung pagkagawa, no? Yeah. Pati sa akin nagsabi si Dr. Love. Dapat sana nag-update sila para Kasi, maximize na. ano kasi, ang nanghinaya ko, pinaghirapan natin itong bahay na to eh. Tapos, tatakpan lang ng ganyan. Oo, at hindi na. Bakod na lang sana. Ang naisip ko sana, bakod ang unahin. Oo, tapos yung pindan, ididikit lang sa Oo, bakod. yan. Maliit lang na Oo, tama. cubicle lang na. Maliit lang sana. Hindi kita. Kaya nga eh. Pero pag, ano nga, kung dyan na nakapwesto. Nanghinaya kasi ako dun sa bintana. Iba-box type na lang. Islab yan, no? Oh, hindi, kahit hindi. Firewall lang. Para siyang kwadrado lang din yan, tapos may trusses lang sa loob. Kasi parang doon sa sinasabi ni Kalingap Rob, parang iba yung kinalabasan. Pero kaya pa namang ayusin yan. Siguro mas lilitaw yung ganda kung malalagyan ng terrace. No? Hindi pa naman nabuo, hindi pa buo yung bahay kasi wala pang terrace sa taas, wala pang bakod, wala pa rin yung tindahan. Mas gaganda yan kung okay na siguro. Pero dito guys, may nasagap tayong mga balita. Ito naman, marami daw yung nagtatanong. Hindi naman talagang totaling sinabing marami ang sira. Pero ayon sa live ni Kuya Bal, kayo na wala daw po sira yung bahay ni Biancy, walang tulo-tulo. Pero marami ang nagtatanong kay Birador, sa live ni Birador. Meron tayo gagamitin na video clip, mawalang galang sa presidente ng Karepa. Gagamitin ko lang ang video clip. Ito guys, pakinggan nyo po. No, yan. No. Marami yung mga nagtatanong sa atin at saka yung mga nagsasabi sa mga comment section na napakarami raw ng problema ng bahay ni Biancy. Marami ang tumutolo, marami ang hindi napapakinabangan yung CR ni na Biancy sa taas, mga kaibigan, na ano raw, na sila or hindi magamit at hindi natin alam yan, mga kaibigan. Kasi pumupunta tayo kay na Biancy, as in hindi naman natin natatanong kay na Biancy kung ano ang problema. Nung nakaraan, yung tatay niya ay nagsabi sa atin na yung mga mga kaibigan ang may problema. Sinabi sa atin nung tatay ni Biancy. Nagawa na rin naman ang paraan. Ang hindi natin alam, mga kaibigan, yung iba pang mga sinasabi ng ating mga viewers na may mga tumutulo, yung kisame ay may mga tagas. So pagka ganoon, mga kaibigan, ay medyo malaki-laking ayusin, kasi baka yung merong kinakailangang ayusin at tingnan kung saan mampanig yung tumutulo. Kasi kung mapapabiyaan yung mga kaibigan, mga kalingap, masisira yung ganda ng bahay ni Biancy, mga kaibigan. Kasi kapag natuluan yung natuluan, bibigat yung kisame hanggang sa bumagsak, so masisira at masasayang, mga kaibigan. Pero ayun, kumbaga dito guys, wala kasiguraduhan na may sira dahil wala namang nababanggit si Biancy. Pero marami daw yung nagko-comment. No, marami yung nagko-comment. Pero yun na nga, wala naman na ikikwento. Maliban lang doon sa kwento. Ito dito ba may pinagbabasihan tayo. Maliban lang doon sa kwento ng tatay ni Biancy
na ang may problema yung doorknob, pero naayos na yung doorknob. Pero yung mga tulo-tulo, meron ding isang nag-report sa akin na may problema daw. May natulo. Pero kung sakali man po, no, hindi na, pero sabi nga ni Kuya Bal kanina sa live, na wala daw problema doon sa bahay, walang tulo. Eh, mainit kasi ngayon, kaya walang tulo. Pero pag umulan, may tulo talaga. Tutulo talaga. Kung naulan. Pero pagka ganitong mainit, wala talagang tulo. Pero ang tanong, meron nga bang tulo? Wala po tayong kasiguraduhan dahil based po dito sa pahayag ni Berador ay marami daw ang nagtatanong sa kanya na marami daw ang nagsasabing may tulo-tulo daw yung bahay. Ito, siguro ito ha, ang akin lang dito, kung sakali man na may tulo, ang tanong kasi bakit may issue, may balita na merong natulo. Kung walang balita, ay di walang issue kung ganyan. Walang mga tanungan. Pero kung isang halimbawa po na meron tulo-tulo, ito lang ang aking masasabi doon. Yan naman po ay maiaayos. No, dahil hindi po ang lahat ng mga ginagawang bahay hindi perpekto. Sa totoo lang, hindi po perpekto. After magawa ang bahay, nandiyan talaga yung parang sabihin na natin nag-retouch nila. Yon. Pagka may tulo, syempre, ayusin yon. Hindi po lahat ng bahay ay laging perpekto ang gawa. Talagang nandiyan normal na talagang meron kailangan pang ayusin. Ayun. Normal po yan. Pero yun nga, sa laki ng gastos, inabot ng 3 million. Tapos nga ay may tulo-tulo, ay sayang naman kung yung sa laki ng gastos, tapos abutin lang na 5 buwan, 10 buwan, kung ito man ay mayroon ng tulo, ay agapan agad ng pag-repair. Dahil, sabi ko nga sa inyo, sa laki ng gastos, kung may tulo, yung kesame, hanggat yan ay nababasa, bibigat ng bibigat yung kesame, lalo pa sa parteng Bicol ay madalas lagi nag-uulan. Pag yan ay bumikat, bulusok yan. Paibaba, yon. Maaga pa naman po, wag kayong mag-alala guys, yung mga sinasabi ng iba. Pero may nagsabi din po sa akin talaga. May nagsabi sa akin na may tulo-tulo daw. Ay, hindi naman ako naniniwala kung may tulo-tulo. Hanggat hindi napapatunayan or hindi natin nakikita kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal na may tulo-tulo at hindi na-update ni Dr. Lab, eh, hindi naman tayo basta-basta naniniwala. Pero sabi nga ni Kuya Bal, walang tulo. Kasi nga mainit naman ngayon. Pero maayos naman yan guys. Huwag po tayo mag-alala. Hindi po, ay sorry. Nalaglag yung mic. Hindi po lahat ng ginawang bahay ay laging perfecto. Nandiyan at nandiyan na, bandang huli minsan, ginawa na tapos na, okay na, maganda na, pero meron pa rin kailangan baguhin. Kasi hindi talaga, yun yung tamang guhit na dapat gawin. Pero, yun nga no, ang tanong nga, bakit nga umuugong ang balita na meron daw tulo? May natulo. Pero maaayos naman po yun. Huwag na pong mag-alala. At saka yung sa sampay ng mga damit sa terrace, huwag po kayong mag-alala. Dahil siguro yan naman po ay pansamantala lang, temporary lang. Dahil ang buong katotohanan po, yung taas ng bahay ni Beyonce, yung terrace, yan po ay lalagyan pa ng bubong. So kung may bubong na yan, hindi na rin naman sila pwede magsampay doon dahil hindi na rin maiinitan. Hindi maiinitan. Kumbaga, pansamantala lang naman, dahil yun lang talaga yung space, yung lugar na pwede nilang pagsampayan. Dahil yung likod po ay lupa. Lupa pa po yun. Siguro, baka hindi pa rin nakakagawa ng sampayan. Meron mang sampayan, ay baka hindi rin halos magkakasya sa dami na nilalabhan damit. At saka, maganda nga din naman magsampay doon sa taas. At mainit, no, mabilis matuyo ang damit. Yan naman ay maiayos pa. Wag na po natin munang anuhan. Husgahan, pansamantala lang naman din yung pagsasampay-sampay. At balik tayo doon sa usapin tulo-tulo, no. Sa parteng Bicol, madalas laging umuulan. Normal, kahit kanino bahay, talaga may mga tulo-tulo, yan po ay tapa lang ng epoxy. Tatapalan lang na epoxy. Pero kung mismo doon sa pinakapader, doon tumatagas yung tulo, yan naman din po ay maiaayos. Pero hanggat maaga, sana ay maiayos dahil kapag nabasa ang kesame, nagkakaroon ng lanag. Alam nyo yun, yung parang guhit ng tubig na natuyo. Maliban lang kung hardiplex po yung gamit ninyo, kasi yun dito sa akin, hardiplex to eh. Minsan nakita ko na parang may basa nung umuulan. Sabi ko siguro may tulo sa taas na nagkaroon ng lanag yung hardiplex, yung kesame. Tapos nung natuyo siya, parang hindi siya nabasa. Wala siya lanag. Maliban lang kung hardiplex po yung mga ginamit na kesame, mas maganda. Na kahit siya mabasa, hindi po siya agad-agad masisira or magkakaroon ng lanag. Alam nyo yon, yung pinakang marka ng pinagtuluan. Maliban lang talaga, masisira siya pagka basang-basa na yung kesame at ito ay bumigay na, bumagsak na, mas malaking perwisyo ko. Mas malaking gastos po ang mangyayari dyan. Pero ito naman ay nagtatanong lang kay Berador dahil marami raw nagko-comment sa live. Marami raw daw nagtatanong
may tulo-tulo kasi nung sorry. Kasi nung nakaraan nagpunta doon si Birador, kasama siya ni Kuya Bal. Siguro kaya nagtatanong sila kay Birador, baka gustong ipaalam or ipa-check kay Birador. Siguro may mga ganun, paki-check mo nga kung may totoo ba na may lanag or may tulo. Ay nung pagpunta naman doon, hindi naman po umuulan. Ayun. Pero ganun pa man guys, siguro relax lang tayo at hindi naman na natin kailangang paka-issuein or hindi naman big deal po kung may mga tulo-tulo man ang bahay. Hindi naman po ay maiaayos ang lahat. Lahat po ng ginawa talagang hindi perpekto ang bahay. Meron talagang sablay, no? Merong mga tabingi. May mga tabingi. Kaya mag-retouch pa. Kumbaga sa makeup, magme-makeup tayo, kailangan i-retouch. Maitim itong ganito, kagaya ko yan, no? Minsan makikita ninyo, para kung mayroong pasa-pasa dito, para mayroong matambok dito, ay baga, pag ako'y laging puyat, nalulubog na yung mata ko, umuuslit na yung ganito ko, kaya yun. Pero mapapagkamalan nyo, kala nyo laging pasa, pero kailangan ko lang ng tulog para fresh. Ayun na guys, walang tulo, ayo kay Kuya Bal, syempre mainit. Pero kung umulan, may tulo nga ba? Wala po tayong alam, wala namang update. And kung may tulo man yan, madali na yan, ma-resolve ba? Madali nang maiayos, no? Relax lang tayo, guys. And yung tindahan, yan, nakita ninyo yung picture, medyo dismayado si Kalinga Prab, no, na nakita nila yung klase, yung pader, nakita nila, yung pader ay ganun din, yung ganun ang ano pader, yung nakabang na poste, talagang matatakpan, medyo dismayado. And sabi ni Kalinga Prab, sana bago nagtayo ng tindahan, inuna muna yung pader muna, para doon na lang ididikit yung tindahan. Pero, ayun na, andyan na, nakatayo na eh. Ang mangyayari doon, idudugsong na lang yung pader. Pero dapat pader nga muna sana ang inuna. Gate. Pagka nalagay na yung pader, tapos gate, tindahan, tapos yung bubong sa terrace, lalabas talaga ang tunay na ganda. Eto, sa iba, sasabihin nila, pumangit na. Hindi pa po kasi naaayos ng buti. And kulang pa, wala pa yung, may gagastusin pa doon sa terrace. Ayan, medyo nagkakaroon ng issue at may comment, panoorin niyo po yung vlog ni Jubilito, no? Na di umano, ay umayaw. Kaya yung balitang hindi raw tuloy yung paggagawa ng tindahan dahil naghanap pala ang sponsor ng ibang gagawa dahil ang mahal daw po ng singil ni Supermac. Hindi po natin alam, pero may nag-comment. Panoorin nyo na lang po kay Jubilito para makita ninyo. Pero siguro naman kung mahal ang singil ni Supermac, baka naman maganda ang kanyang gagawing tindahan. Depende po yan sa materyales at sa mga gagamitin. Kung maganda, makuliret imamatch doon sa laki ng bahay, medyo malaki-laki din talaga ang magagastos doon. Hindi naman po yan, basta lang ang bubong ay, ang dingding ay plastic o ano man. Siyempre, abangan nyo, panoorin nyo na lang guys, kay Jubilito. Ayun na, relax lang tayo. Kung yan man ay may mga tulo yung bahay, yan naman po ay magagawa ng paraan at talagang expected na natin na kapag ang isang bahay ay bagong gawa, ay kailangan pa rin talagang mag-retouch at doon natin masusubukan yon kung talagang pulido or magandang pagkakagawa. Kapag umulan, doon natin makikita kung meron tulo o wala. Kung may tulo, ay aayusin. Ganun lang yung kasimple. Lalagyan ng hardiplex or merong aayusin pa. Ganun lang naman yun. Hindi naman po kasi po pwedeng pagkatapos gawin ay bubuhusan na ng tubig ang buong ibabaw ng bubong para malaman kung may tagas. Hindi po yung ganun kadali. No. Kailangan talagang normal na nandiyan na kailangan after gumawa ng bahay, pag umulan, doon lalabas yung problema kung may problema. At pag may problema, tapal-tapal lang po yan ng epoxy. Normal po yan na nagkakaroon ng tulo, hindi maiwasan dahil ang yero po ay binubutas. Anong binubutas? Dahil nilalagyan ng pako. Ganun po yun. Ngayon, binabarena na yun eh. Hindi dati nung araw, mano-mano, martilyo, pako. Ngayon, masina. Ibabarena na yun yan, kiklip na yun doon. Kung doon nga nagmumula yung tagas, normal yun. Makikita, problema, kapag umulan, kung may tulo, ay tatapalan lang yan ng napkin, ng epoxy. Ganun lang po yun, guys. Kaya relax lang po tayo. Huwag na po natin masyado paka-issuein yung sa bahay ni Beyonce. And yun nga, marami ang nagtatanong kay Berador. Nagtatanong lang naman, pero meron mga problema na nabanggit ang tatay ni Beyonce, yun lang po yung doorknob. Pero naayos na po yung doorknob. Ayun. Maganda bahay, wag na natin paka-issuein. At kung may problema man, tulo-tulo, ano ba tulo yan? Yan naman po yung magagamot. Magagamot naman po yan. Maayos naman po ang lahat ng iyan. Ayun. Maganda, hintay lang natin, guys, na matapos. Pag okay na tapos na, doon lilitawan tunay na ganda. Lalo pag nalagyan niya ng terrace. Ayun na guys, abangan nyo ako sa akin next video. Pakiclick naman po ng thumbs up. At ayun na.
nasa ganun ay swak sa palasa ni YouTube. Napakainit ng panahon dito. Guys, ingat kayo. Huwag kayong magpainit. Ligo, inom ng maraming tubig. Yan, laki na naman ang kuryente natin dito sa mga aircon. Ayan, abangan nyo ko guys sa aking next video. Pakiclick naman po ng thumbs up. Maraming salamat po.